Good day, everyone. How are you doing? Do you know that there are more than 3,000 caves in the Philippines? That is the only recorded number, and for sure, there are still a lot to be discovered. In today's NRCP's Back to Basic, we will talk about caves, the animals, the plants, and other living organisms found in caves. Okay, so what do we know of caves? We know that caves in Filipino is called kuweba or yungit. What do you call caves in your native language? We also know that caves served as homes to our very early ancestors. But do you also know that caves are used as burial grounds? Just like the Lumiang Burial Cave in Sagada Mountain Province. Would you like to know more about caves? Very good! Now that we have more knowledge of what caves are, let's learn about the different living organisms found in caves. We have invited Professor Annalie S. Hadsal of UP Los Baños to tell us about the plants that can be found in caves. Ma'am Annalie? Magandang araw sa inyong lahat. Salamat, Dr. De Leon, sa inyong pagpapakilala sa akin. Ngayon naman, titingnan ano ba ang mga halaman na nasa loob, sa labas, sa loob ng kuweba. Sabi ni Dr. Lit kanina, 3 ang life zones. Ano? Natandaan niyo ba yon? Ano yung una? Yung entrance, tapos merong twilight, at pangatlo, yung wala ng ilaw. Ano tawag doon? Yon ang dark zone. Sa palagay ninyo, alin doon sa zone na yon ang maaring makakita tayo ng halaman? Okay. Yan, tandaan natin na ang lahat ng halaman kailangan ng sunlight para mabuhay. At ang kuweba, sabi nga ni Dr. Lit, meron doong zone na walang ilaw. So, natandaan ninyo, yung zone na walang ilaw ay ang dark zone. So, ibig sabihin, wala talagang nakikitang halaman doon. Tapos, merong zone na may katiting na ilaw. Diba? Ang tawag doon ay twilight zone. So, pag twilight zone, may konting ilaw. So, ano yung klase ng mga halaman na pwedeng mabuhay sa tinatawag nating twilight zone? Ano yung mga halaman na pwedeng mabuhay sa twilight zone? Nangangailangan naman ng konting sunlight, pero dapat humid, moist yung kapaligiran. Okay, ang tawag sa kanila ay bryophytes. Kapag sinali natin sa wikang Filipino, yun ang tinatawag na lumot sa bato. Kasi yung seaweeds, lumot sa dagat. Okay. 3 klase yung bryophytes. Merong mosses, may liverworts, at saka hornworts. Okay. Ang pwedeng mabuhay doon ay mosses at saka yung tinatawag nating liverworts. Okay. Maaring may iba pang mga organismo na hindi parte ng kingdom plantae, no? May mga fungi na pwedeng mabuhay doon sa twilight zone. Okay, ngayon, habang tayo palabas naman, papunta na tayo sa tinatawag nating entrance zone. Kasi ginawa ko paloob, tapos palabas. Okay. Sa entrance zone, yan yung marami tayong makikitang mga iba't ibang klase ng halaman. Pero meron kasing requirements dun no? Kasi sinasabi ni Dr. Lit na may mga kuweba na limestone, so may mga halaman na nabubuhay lamang sa mga limestone areas. So halimbawa nito na pwedeng makita sa mga kuweba na sa amin ding karanasan ay nakita rin namin sa kuweba, may mga tinatawag tayong mga halamang gumagapang, katulad nung aming nakita na bagong species ng Strongylodon Juan Gonzalesi. Meron ding mga species ng Aristolochia, may mga species ng Pilea, may mga bigonia pa rin. Tapos marami klase ng ferns, at saka yung iba pang mga tinatawag nating mga fern allies, mga kamag-anak ng ferns. Yun yung mga nabubuhay sa mga cave entrances. Meron ding mga aroids na makikita sa mga cave entrances. At syempre, dahil pag sinabi nating kuweba,
ina-associate natin sa mga paniki. So may mga halaman dyan na ilalagay o nabubuhay kasi nga kinakain ng mga paniki, no? Yung mga fruit-eating bats at karamihan doon, itatawag nating mga ficus, mga pigs, na naipupunta na rin at naide-deposit nila doon sa unahan ng kuweba. Minsan, hanggang doon sa portion siguro ng twilight zone. Okay? Maraming mga salik o factors na makikita mo kapag ikaw ay papunta sa kuweba, no? Halimbawa, yung soil pH, may soil, yung soil moisture, at saka yung dami, no? Yung amount ng nutrients. Yun yung mga salik na magpapaiba doon sa distribution ng plant. So, makikita nyo, iba ang halamang makikita na nasa entrance at iba din yung halaman na makikita doon sa twilight zone. Sa dark zone, wala nang halamang makikita dahil wala nang sunlight. So, maraming salamat sa inyong lahat. Sana may natutunan kayo at ma-appreciate nyo ang buong cave ecosystem pagdating sa anong halaman ang makikita. Thank you very much, Professor Annalie Hadsal. All those plants and flowers, aren't they beautiful? Truly, there are still a lot of amazing plants out there that are waiting to be discovered.